Alo, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng mga followers ko po sa inyo lahat. Again, thank you sa walang awang support po sa aking mga pobreng vlogger po regarding po sa balitang Pilipinas, lalo na sa mga controversial sa project ng the Philippines of talamak na balita regarding sa flood control corruption po na malupit po nga talamak na ghost project ang nangyari po sa Philippines po. So again, thank you sa inyo lahat. Ingat, take care everyone po. So for today, our topic po regarding po sa what we call problema po. So lalo sa flood control project corruptions in the Philippines that ganito nangyari. Talamak kasi napabayaan yata dahil yung una ay sus na ko lumalala ang what we call project po sa corruption kahit na sa obserba nila okay pala ang project na walang gagawin, basta gagawin natin gawing ghost project lang po na tanong pala napakaraming project na ghost project pala sa Philippines po. So pakinggan natin si Watiko Kong Adjun po na sinabi ni President Marcos po na let us clean up in the Philippine corruption po. Ito, pakinggan natin kung anong masabi ninyo, anong komento, at siyempre naman, huwag kalimutan mag-like to subscribe po sa TV ko po, Jimmy Vlog at TV po. Kaya, salamat sa inyo lahat, ingat po. So, pakinggan natin si what it called Kung Adjong. Facing a profound crisis of confidence. On her words, exactly, she said the president now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and result. We also seek clear answers on how the budget deprived Filipinos of billions of pesos was approved under his watch. The BP demands accountability daw po alongside with the people. Your reactions, Kong? With all due respect, I think this is what I don't understand. The very person who actually wanting to clear out all this mess, using his authority to really upend whatever mess that we're in, is the one that is now being pointed at as the one to be faulted. No, I mean, let's remember the president came out during his SONA, saying these things, at the expense of probably the capital of his own administration. I mean, for someone who does that, it only speaks about sincerity in the confidence that the administration, with all the illegal instruments at his disposal, with the robust working of the courts, the entirety of his government and administration, it only speaks not of lack of confidence, but actually the certain amount and the enough amount of confidence in that kind of in the government. Nobody would even come out exposing na meron talagang problema. Tapos ikaw yung Pangulo na alam mong walang mangyayari halimbawa or alam mong hindi ka confident doon sa magiging resulta nung gusto mong ayusin sa gobyerno mo. I think it speaks about not only just confidence of the workings of the government, because he allows the courts of the law and justice to have its own course in investigating all this mess. It also speaks about his sincerity as a leader to really reform the system. I think at the very least, we owe, at least man lang, maski pasalamat man lang, because isa lang siya sa presidente. Ang dami pong naging presidente at ang daming problema. Marami din presidente, maraming problema at si Bongbong Marcos lang po ang nakagawang paraan tungkol sa what we call paglitis ng problema sa corruption po. Dapat daw magpasalamat tayo o magpasalamat kay Bongbong Marcos sa kanyang ginawa. Okay? Tinang. Galing. Pero wala pong tumayo at lumabas at sinabi niya na kailangan natin imbestigahan ito. Siya lang. Yun yung hindi ko maintindihan. Dapat nga suporta ang bibigay natin sa kanya. Pasalamat ang bibigay natin sa kanya at the expense of probably putting his administration at risk. It speaks about the person, the character, the sincerity that he has to reform the government. We should at least owe him some things, no?
you, sir. The next is, yes, UNTV. Pero sir, bottom line, do you agree with the sentiments of the BP saying na walang direksyon yung investigasyon na nangyayari? I've given you a lengthy explanation that would speaks about not agreeing to that kind of statement. Hindi, itong investigasyon, no, ilan na ba yung na nalagay sa watch list, di ba, sa pangbiyahe? Ilang congressman na ang napatawag sa ICI? Ilang senador na? Ilang senador at mga kontratista at lahat ang sinasabing kakasuhan na? Siguro malayo nang inabot ng investigasyon, di ba? Alam niyo kung familiar kayo sa mga legal processes, matagal talaga yan. Di ba? Demandahin ka, you have 10 days to answer. Pwede mo i-delay. Pag sagot mo, may 10 days to reply yung kabila. Paikot-ikot yun. Mahaba talaga yung proseso. Pero nandito na tayo sa malapit na talagang isampa yung mga kaso sa korte. At alam niyo hindi gawang biro to. Hintayin nyo lang. Kasi dalawang klaseng charges ang pwedeng ipasok dyan na yung malversation, na kung over 8 million yan, non-bailable yan, or plunder, kung talaga napatunayan na may tumanggap na legislator dyan. Yung plunder, non-bailable din yun. So, ang sa amin, sa amin lahat, at saka especially sa NUP, sa amin dapat tingin namin bilisan yung investigasyon, tutuhanin kaagad yung prosecution, file lang kaagad ng kaso. At sabi ng Presidente, maraming hindi matutuwa sa Pasko, sa katapusan ng taon na ito, kasi baka magbabakasyon sila sa loob ng selda, di ba? Yun ang, siguro dapat yun na sundan natin. Ibig na pipintasan natin yung investigasyon na araw-araw nangyayari naman, pinupuntahan lahat ng project sa lahat ng mga probinsya. Hintayin natin at, alam mo, nagpapahayag naman sila, di ba, kung anong mga ginagawa nila. Kulang pa ba yan na ang dami nang nakalista, napapayla na ng kaso, di ba? So, I think that's not true. The investigation is proceeding well. I think the ICI is doing a good job. And syempre, the courts are going to take over. Hindi naman pwedeng basta sampa ka ng kaso na hindi mo hinanda ng gusto. Kasi madidismiss lang yan. Pero dito sa mga nakikita natin, mukhang marami talagang ebidensyang lumalabas. Siguro kaya na rin nagpanik na rin ito si Saldico kasi unang-una, pag na-filean siya ng kaso, may basis na para bawiin yung passport niya. Di ba? Dahil magkaka-warrant of arrest na sigurado. Paglabas ng warrant of arrest, hindi siya sumipot, cancel passport na, saan siya pupunta. Babalik na lang siya sa Pilipinas. So, baka nagpapanik siya kasi alam niya malapit na. Kasi kung sinusundan ninyo ang ginagawa ng ICI, ng Department of Justice, at ang Ombudsman ngayon, sobrang daming ebidensya lumalabas. Mga testimony, grabe. Okay? So sa akin, yun ang bantayan natin. If you're really interested in seeing accountability here, let's pay attention to those and let's support the investigative and prosecutorial bodies. Di ba? So it's madali sabihin, ay, walang nangyayari dyan, Hindi sila nagbabasa ng dyaryo. Ang daming nangyayari dyan. Kaya na araw-araw yan ang binabasa natin, di ba? Oh. So no, it's not true that the investigations and everything else are not proceeding. Okay, go ahead, that is UNTV. Yan po ang balita natin regarding po sa vertical pag-imbestigahan din sa ICI po, sa Independent Commission on Infrastructure. Big time po ito mga investigator ito. Kaya marami daw makulong sa bago magpapasko. Tingnan natin. Okay. Thank you sa lahat. Mag-ingat. God bless everyone po. Bye-bye.